Free agents na F2 players pinagpipiestahan ng ibang teams. Chocomucho at Signal nakakuha na. Petrogas nakikipag-agawan. Jolina De La Cruz injury may update na. Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Maraming volleyball fans na hindi lamang mga F2 supporters ang nalungkot sa announcement ng F2 management na opisyal nang mamamaalam ang Cargo Movers bilang isang women's volleyball team. Ikinahagulgol ito ng lahat ng mga manlalaro ng logistics, lalo na nila Chang Abby Maranyo at Kiana D na mga miyembro ng team magmula nang mabuo ang koponan noong 2016. Isa sila sa napakadaming players na hindi umalis sa panig ng Cargo Movers kahit na humarap sa mga injuries at napakadaming pagsubok na nagpailalim sa isa sa mga most successful volleyball franchise. Bukod dito ay nakatanggap na din tayo ng update sa natamong injury ni Jolina De La Cruz noong kanilang last game sa second AFC ng PVL laban sa PLDT at ito nga ay isang partial ACL tear injury. Inaasahan na hindi makikitaan ng volleyball action si Jolina sa loob ng ilang buwan at ang pinakamabilis niyang pagbabalik ay posibleng mangyari sa October 2024. Sa kabila ng malungkot na balitang ito na nawalan ng tahanan ang mga F2 players, may mga koponan namang nagbubukas ng kanilang pinto para papasukin sa kanila ang ilan sa mga talented and national team caliber players mula sa Cargo Movers. Hindi pa man tapos ang kampanya ng parehong Chocomucho at Signal ngayong second All-Filipino Conference ay mayroon na agad binamatang manlalaro ang dalawang teams mula sa F2. Ayon kila Queen Hella at Mother Lily na mga volleyball insiders at maituturing na reliable sources of updates tungkol sa lipatan, nakakuha na ng isang manlalaro ang Chocomucho at itago muna natin ang manlalarong ito bilang si player number 1. Si player number 1 umano ay matagal nang gustong hawakan ni Coach Dante Alinsunurin, specifically way back noon pang bago magsimula ang UAAP Season 85. Ang manlalarong ito ay muntikan ng pumirma sa panig ng Titans noong Invitational Conference pero mas pinili pa ding pumunta sa F2. At ngayon ngang disbanded na ang Cargo Movers, tila matutuloy na ang naudlot na destinasyon ni player number 1 sa panig ng Chocomucho. Ang nakakapagtaka lang ay, ang playing position ni player number 1 ay kapareho ng isa sa mga most improved player ng Flying Titans at posibleng kapag mas ginamit ni Coach Dante si player number 1 sa mga susunod na conferences, ay baka ikainis ito ng mga fans ni current CMFT player na kilala sa pagkakaroon ng napakalawak na fanbase. Bukod kay player number 1, mayroon pang isang manlalaro mula sa Cargo Movers ang mataas ang posibilidad na pumirma sa Flying Titans at yan ang ibabalita natin sa mga susunod na updates. Dumako naman tayo sa panig ng Signal HD Spikers. Dalawang manlalaro na mula sa F2 ang nakapirma na sa Team Awesome at meron pang isang player ang kinukumbinsi ng Signal HD mula sa Cargo Movers. Subalit kalaban nila sa panliligaw sa player na ito ang Petrogas Angels. Clue para sa manlalarong pinag-aagawan ng Angels at HD Spikers. Kung siya ay pupunta sa Signal, makikipag-agawan siya sa playing time sa mga players na nasa starting 6 ng team na nakakuha na ng mga individual awards. Pero kapag pumunta naman siya sa Petrogas, ay tsak magiging babad na babad si F2 player na ito. So para sa inyo ka-trending, ano ang hula nyo? Sino ang nakapirma na sa Chocomucho at sino ang pinag-aagawan ng Signal at ng Petrogas? Comment down below. So that's for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!